po sa inyong lahat. 오늘은 마태복음 6장 24절에서 34절까지 읽도록 하겠습니다. Sa umagang ito, buklatin po natin ang Mateo chapter 6 at basahin po natin mula verse 24 hanggang 34. Matthew chapter 6 mula verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pagwawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang iyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan kung ano ang iyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa kapagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangagbalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man sa buong kalwalatian niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kanya'y kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. 좀 길었지만은 우리 인생에 굉장히 중요한 말씀입니다. 이 말씀은. Medyo mahaba man po ang binasa natin, itong mga bersikulo po ay mga mahalaga o importanteng salita sa ating buhay. 어제 저녁에는 우리 젊은 형제 하나가 세상을 떠서 제가 장례 예배에 잠깐 갔다 왔는데요. Kaya ilang gabing nakalipas, ang isa sa mga isang bata, kapatiran natin na brother ay pumanaw, kaya pumunta po ko sa kanyang funeral. 그 형제는 나이가 이제 39살밖에 안 됐는데 Kaya siya ay 39 years old pa lang. 갑자기 숨을 못 쉬어가지고 병원에 데려갔는데 튜브를 넣어가지고 어떻게 살려보려고 했는데 갑자기 그냥 세상을 떠버렸더라고요. Pero isang araw, biglaan na lang na hindi siya makahinga ng maayos, kaya dinala siya sa ospital at bubuhayin sana siya sa pamagitan ng tubo pa para makahinga, pero hindi ito tumalab at pumanaw na lang siya bigla. 39살이면 아직도 젊지요, 그죠? Kung 39 years old po, di ba, bata pa lang po? 젊은데 세상을 떠나버렸습니다. Bata pa lang, pero siya ay pumanaw na. 제가 이제 많은 생각이 됐습니다. Bang nakita ito ay madami pong mga isip ay dumating sa akin. 왜냐하면 그 형제의 동생이 여기 우리에게 나오는 형제인데 Bakit kasi yung kapatid na nakababata ng brother na ito ay umaattend sa church natin. 둘 다 똑같이 하나님을 믿고 구원을 받았는데 Itong magkapatid na ito, parehas sila ay nananampalataya sa Panginoon at nakatanggap ng kaligtasan. 하나는 구원을 받고 그냥 자기 마음대로 살아서 그냥 인생을 허비해 버렸습니다. Pero yung isang kapatid ay pagkatapos makatanggap ng kaligtasan ay nabuhay ayon sa kanyang nais at sinayang ang kanyang buhay. 하나는 구원을 받고 교회에 자기 자신을 의탁하고 교회 인도를 받았는데
너무 아름답게 살고 있었어요. At yung isang kapatid naman ay pagkatapos maligtas, kanyang buhay ay ito ay sinuporta o ito ay tinabi niya sa loob ng ng iglesia at ganito magandang buhay ang kanyang nabubuhay. 우리 준우이 형제 알죠? Kilala niyo po si Brother Jun Uy, di ba? 그 형제는 최고의 아내를 얻어가지고 최고의 아이를 낳았단 말이에요. Itong brother na ito, siya pa ay nakatanggap ng pinakadakilang asawa na pwede niyang tanggapin at nagkaroon sila ngayon ng pinakadakilang anak. 우리 교회는 그래 좋은 자매 많지 않잖아요. Kasi sa loob ng church natin, talagang bilang lamang ang ganun kaganda o ganun kadakilang sister. 그거를 딱 보면은 이 교회 생활을 하는 사람과 하지 않는 사람의 비교가 되는 거예요. Kaya sa ganitong paraan, pangyayari na ito, makikita natin yung pagkakaiba ng buhay sa loob ng iglesia at buhay sa labas. 그러니까 사람들이 뭘 몰라서 교회를 우습게 알고 교회를 등한히 하는데 Mga tao dahil hindi nila nakikilala na mabuti ang iglesia natin ay minamalit nila ito at parang binabaliwala. 뭔가 좀 생각이 있고 뭔가를 좀 볼 줄 아는 사람은 아, 이 교회가 내가 살 곳이구나 그런 걸 알 수 있다는 거예요. Pero yung mga tao na kahit kaunting kakayanan tumingin ng mabuti o mag-isip ng mabuti, matutuklasan nila na ditong iglesia pala ang lugar na pwedeng mabuhay ako. 제가 그 죽은 그 형제 안타까워 가지고 몇 번이나 이끌어 주려고 데려와라 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 수없이 제가 이야기했어요. Dati pa lang po dahil nanghihinayang din ako doon sa kalagayan ng kapatid ni Brother June ay ilang beses ko rin sinabi sa kanila na dalhin nila sa church para magabayan din namin siya. 브라더 주은도 잘생겼잖아. Si Brother June din, di ba? Pogi siya. 그 형도 잘생겼어요. Yung kuya niya rin, pogi rin. 그래 내가 늘 생각하는 게 뭐냐면은 주 형제 저래 노총각으로 그냥 귀신 될란가 제가 그래 생각했단 말이에요. Dati pa lang parang napapaisip lang ako na yung brother na yan ay tatanda na lang bang binata tas magiging multo na lang ba? Napaisip ako. 우리 한국에서는 결혼 못하고 죽으면 처녀는 처녀 귀신이라 부르고 총각은 총각 귀신이라고 하는데 Sa Korea po kasi, pag merong mga tao na namatay na hindi nakapagpakasal, pag dalaga, dalagang multo, tapos pag binata naman, binatang multo ang tawag sa kanila. 그래 저 총각 귀신으로 그냥 죽을라나 Kaya napaisip ako, mamamatay na lang siya at magiging binatang multo ba? 야 네가 교회 와서 교회 인도를 받으면 우리 교회에 예쁜 처녀들 많은데 얼마든지 네가 아름다운 가정도 가질 수 있는데 왜 그리 사냐 Kaya napasabi din ako na ikaw pag pumunta ka sa church at mabuhay ka, makatanggap ng mabuting gabay sa loob ng iglesia, madami ring mga magagandang kapatiran, mga sisters dito sa church, makakaroon ka pa ng magandang pamilya. Bakit ayaw mong bumalik sa church? 근데 이 사람은 말귀가 안 통하는 거예요. Pero itong tao na to ay hindi tumatalab yung ganitong sabi sa kanya. 아무리 이끌어 주려고 해도 자기를 믿는 게 강하니까 이 다른 사람의 소리가 귀에 들어가질 않는 거예요. Kahit gaano man siya sinasabihan, dahil yung pananampalataya o tiwala niya sa kanyang sarili ay masyadong malakas, hindi ito pumapasok sa loob ng kanyang tenga. 그래 이제 결국은 자기가 외로우니까 유일한 친구가 이거 담배밖에 없는 거예요. Kaya siya sa huli dahil dumating din sa punto na lonely na rin siya, iisa na lang ang kaibigan na natira sa kanya, yung sigarilyo. 그 담배를 막 피우는데 Kaya talagang lagi siyang nagsisigarilyo. 집에 있으면서 집 밖에 안 나가고 담배만 줄기차게 피우니까 Kaya kahit nabubuhay siya, sa loob lang siya ng bahay, lagi na lang naninigarilyo, 이 가슴이 이게 어떻게 되겠어요? anong mangyayari sa kanyang dibdib, sa baga? 답답해지는 거예요. Siyempre, parang maninikip ito. 그러다가 이제 숨을 못 쉬는 지경까지 갔다. At pumupunta sa punto na hindi na siya makahinga ng maayos. 그래 탁 쓰러졌다 하더라. At gano'n na lang daw siyang biglang na himatay. 병원에 데려갔는데 Kaya dinala siya sa ospital. 벌써 병원에 가서 죽은 게 아니고 이미 탁 쓰러질 때 이미 죽은 거나 마찬가지였다 하더라.
Pero yung sitwasyon pala ay hindi siya namatay sa ospital pero nung mismong punto na nahimatay siya sa bahay niya, halos patay na daw siya noon. 그 이거 해가지고 막 이거 있잖아. 이거 해가지고 살려보려고 했는데 결국은 이제 못 살아났다. Kaya sinubukan din nila gumamit ng AED para mabuhay siya ulit, ma-revive siya ulit pero hindi pa rin nangyari. 근데 이 형제가 아주 탤런트가 많은 형제예요. Pero itong brother kasi, madami din siyang talento. 집에 뭐 전기 고장나면 다 고치고 하여간 잔재주가 많았다 하더라고. Narinig ko na sa bahay lang nila, kapag mayroong sira sa kuryente man, naaayos niya o kaya yung ibang mga bagay sa loob ng bahay, kayang-kaya niyang ayusin. 그런 좋은 재주가 있는데 그런 탤런트가 있는데 그걸 어딘가에 써먹어야 되잖아. Kung meron ganitong magandang talento, ay dapat magamit ito. 어디다 써먹어야 되겠어요? Saan ba dapat ito gamitin? 자, 여러분이 가지고 있는 탤런트를 어디다 써먹어야 되겠어요? Yung mga talento na taglay ninyo ay saan ba dapat ito gamitin? 죄 짓는 데 써먹으면 되겠어요? Kailangan ba itong gamitin sa pagkakasala? 알겠죠? Hindi po, di ba? 하나님의 일에 써먹으면 얼마나 좋겠냐는 거지. Kung gamitin ito para sa gawa ng Panginoon, gaano kaya ito magiging mabuti? 하나님은 우리에게 탤런트를 주셨단 말이에요. Kaya ang Panginoon ay nagbigay po ng talento sa atin. 그걸 가지고 하나님은 사용하라. At gamit nito, sinasabi ng Panginoon na gamitin mo ito. 그걸 써먹어야 된다. Sinasabi niya na kailangan mo itong ma-utilize. 그 어디다가 써먹으라는 거냐? Ngayon, saan ba dapat ito gamitin? 하나님의 복음의 일에 써먹어야 된다. Gamitin ito para sa gawa ng Panginoon. 하나님은 이 세상을 창조할 때부터 Ang Panginoon, nung nilikha niya pa lang ang mundo na ito, 하나님의 뜻이 있다는 거예요. meron siyang kalooban. 그게 뭐냐면은 Ano ba ito? 하나님의 나라를 이루고 그 나라를 확장하여 하나님이 영광을 받는 게 하나님의 뜻이라는 거예요. Ang kalooban ng Panginoon ay ang pagkaganap niya sa kanyang kaharian at ang pagpapalawak ng kanyang kaharian. 그 일에 내가 한 부분 세움을 입어가지고 탁 쓰임을 받으면 하나님은 거기에 대하여 우리에게 모든 아름다운 것으로 다 보상해주고 채워준다는 거지. At kung sa ganung bagay, tayo ay maaring magamit o maaari tayong magbigay ng ating talento, kung ganon sa ganung bagay na binibigay din natin, ang Panginoon ay magbibigay ng higit pang gantimpala pambalik. 그래서 하나님은 마치 우리의 탤런트를 맡겨놓을 수 있는 은행과 같은 거예요. Kaya ang Panginoon ay tulad lang ng isang bangko kung saan pwede nating ilagay o i-store ang ating talento. 자, 은행이라는 건 뭐 하는 겁니까? Ano po ba ang ginagawa ng bangko? 우리의 재산을 불리는 곳이 은행이다. Ang bangko ay isang lugar na nagpapalaki ng ating kayamanan, di ba? 맞죠? Tama po ba? 근데 뭐 요즘 은행이 워낙 이자율이 낮아가지고 은행 넣어놔도 크게 돈 안 불어나요. Pero yung mga bangko kasi sa panahon na ito, hindi rin masyado maganda yung interest na binibigay nila. Kaya kahit gaano kadaming pera yung nilalagay mo, hindi rin masyado ito lumulobo. 근데 옛날에 우리나라 1980년도에는 우리나라 은행이 얼마나 이자를 많이 줬냐면 Pero noong 1980s sa bansang Korea, sobrang laking interest yung binibigay nila. 막 18%, 23%까지 은행 이자를 줬어요. Naalala ko, nagbibigay sila ng interest na 18%. Umaabot pa nga hanggang 23% yung interest. 그거는 막 돈을 넣어놓으면 1년 뒤에 얼마나 돈이 많이 늘어나는지 몰라. Kaya pag maglagay ka ng pera sa loob ng bangko, pagkalipas ng isang taon, talagang laking pera na ang lumulobo sa loob ng 그 bangko. 당시에 우리나라가 막 개발되면서 엄청나게 일어나고 있는 상황이었기 때문에 Dahil nung panahon na yun, yung panahon kung saan nadidevelop ang Korea at lumulobo na rin ang kayamanan ng bansa, 국가적으로도 재원이 많이 필요하니까 국민들이 은행에다가 저축을 하면은 엄청나게 이자를 많이 줬어요. kaya dahil yung mismong bansa, sa bilis ng pag-uunlad nito, kailangan niya rin ng pera upang mapatuloy ang pag-uunlad na ito. Iniimbita nila yung mga mamamayan na mag-save sa loob ng bangko. Kaya pag nagsisave ang mga tao sa loob ng bangko, pinabayaran nila ng malaking interest. 쉽게 말해서 10,000페소를 은행에 넣어놓으면 20%거든면 12,000페소가 되는 거예요. Kaya sa mas madaling salita, kung magpapasok ka ng 10,000 pesos sa bangko, dahil sa 20% na interest, magiging 12,000 pesos na ito agad. 그다음에 12,000페소가 다음에 또 20%가 되면은 얼마 되는 거예요? At yung 12,000 pesos na nilagay mo sa loob ng bangko, kung pabayaan mo lang, tas lumipas ulit ang isang taon, 20% ulit ang angat, magkano na ang kikitain mo ulit?
거기다가 12,000을 곱하기 2하면 24, 14,400이 되는 거예요. Sa huli, aabot pa ito, lolobo ng 14,400 pesos. 자, 그렇게 해서 5년 지나고 10년 지나고 10년 지나고 20년 지나면은 Sa ganong interest rate, kung ito ay lolobo ng lilipas ng 5 years, 10 years, 그 이자율이 복리 계산에 의해서 쭉 올라간다는 거예요. ganito, yung mismong pinasok mo sa loob ng bangko ay lolobo na lang bigla. 여기 은행 다니는 사람 있어요. Meron po ba sa inyong nagtatrabaho sa bangko? 복리라는 게 있는데 컴파운드 인터레스트 시스템이 있는데 그 복리 계산은 처음에는 별로 크게 늘어나는 것 같지 않아요. Kaya meron po kasing tinatawag na compound interest na sa simula mukhang hindi masyado itong pumapatong o 근데 lumalaki. 그게 5년이 지나면은 쫙 올라가는 이 각도가 좀 올라가죠. 이렇게. Pero pagkalipas ng 5 taon, yung anggulo ng pag-angat niya ay bigla na lang tataas. 10년이 지나면은 더 올라가요. Tapos pagkalipas ng 10 taon, mas lalo pa itong aangat. 그래요. 20년, 30년 복리는 시간을 인하여 돈을 불리는 개념인데 Kaya 20, 30 years paglilipas, kasi itong compound interest mismo, ideya niya ay kailangan niya ng oras para lumobo ito ng malaki. 그래가지고 최소한 30년을 복리로 은행에 넣어놓으면은요. Kaya at least 30 years kung ilalagay mo ang pera sa loob ng bangko, 최초에 넣었던 금액의 30배, 60배 일이 올라간다. kaysa sa initial na savings na nilagay mo doon 30 years ago, pagkalipas ng 30 years, makikita mo yung halaga ay lumobo ng 30 times more o kaya 50 times more. 워낙 돈이 없어가 여러분들은 그 개념을 잘 이해를 못하는 것 같은데. Siguro dahil hindi rin tayo masyadong mapera, hindi natin masyadong alam ang ganitong klaseng mga bagay. 그렇죠. Tama po ba? 뭔 소리지 지금 뭐 파스터 남이 뭔 소리 하는 거야 싶죠. Baka napapaisip po kayo, anong pinagsasabi ni Pastor Nam? 그 성경에 보면요. 예수님이 어떤 비유를 하셨냐면 Sa loob ng Biblia, ano po ba ang isang binigay na salita ni Jesus? 자, 마태복음 13장 찾아보면은 Kung pupunta po tayo sa Matthew chapter 13, 자 보세요. 23절에 보면은 verse 23, 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배가 되느니라 하시더라. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. 자, 하나님의 세계에 씨를 뿌릴 때 기본이 100배로 불어난다는 거예요. Sa paghahasik ng binhi sa lupa ng Panginoon, pinaka-basic na ay ang pagbubunga ng tig-100. 근데 좀 상황이 안 좋으면 60배. Pag hindi na masyadong magandang sitwasyon, tig-60. 조금 더 상황이 안 좋아도 최소로 해도 30배가 불어난다는. At kung sabihin man natin na mas lalo pang hindi gumanda ang sitwasyon, at the minimum, 30 times pa ang may babalik. 이걸 여러분들이 돈으로만 생각하면 안 됩니다. Hindi nyo po dapat ito'y intindihin sa prinsipyo lamang ng pera. 지금 말하는 이 개념은 은행에서 돈 불어나는 개념이 아니고요. Yung pinag-uusapan po natin ngayon dito ay hindi po tungkol sa kung paano lumulobo ang pera sa bangko. 은행은 돈을 불리는 곳이고 복음화의 삶은 우리 인생을 불리는 거다. 인생을 불리는 거. Bangko ay lugar kung saan lumulobo o lumalaki ang ating pera, pero sa loob naman ng Ebanghelyo, ang buhay natin mismo ay lumalaki. 그런데 내가 이 복음이라는 세계를 만나서 예수 그리스도라는 그 구원자를 만나서 나를 하나님의 복음의 세계에 던져 넣었을 때 Ngayon, sa oras kung saan nakilala ko si Yesu Kristo, natanggap ko itong Ebanghelyo at ako'y naipasok na sa loob ng mundo ng Panginoon, 하나님이 내 인생을 불려주는데 그게 100배라는 거예요. 100배. ang Panginoon ay magpapalobo sa aking buhay at ang dami ng pagpapalobo niya ay tig-100.
그 다음에 좀 잘못돼도 60배. Magkaroon man ng kaunting pagkakamali, 60 pa rin ang ipapabigay. 또 조금 더 잘못돼도 최소한 30배. Kahit mas higit pang hindi naging mabuti, ay 30 pa rin ang may bibigay. 내가 나의 삶을 100배로 불릴 수 있다면 투자할 만해요, 안 해요? Kung ang buhay ko ay kaya kong palugurin ng 100 beses na higit, mas mabuti ba na mag-invest o hindi? 만약에 누가 야 네가 내인데 10,000페소 투자하면 내가 1,000,000페소 만들어 줄게 그러면 여러분 투자하겠어요, 안 하겠어요? Kung may magsasabi po sa inyo na, magbigay ka sa akin ng 10,000, kung gano'n, palulubuhin ko ito, gawin kong 1,000,000. Kung gano'n, worth it ba na mag-invest o hindi? 100배잖아, 100배. Kasi 100 beses, 100 ang ibibigay, di ba? 뭐 내가 10,000페소 넣으면 100,000페소 만들어 준다고? Ano, pag magbibigay ako ng 10,000, bibigay mo sa akin ay 1,000,000? 야, 그런 은행이 있어? Meron bang ganong bangko? 있다니까. Meron. 넣어봐. Tingnan mo, pasok mo muna yung pera mo. 여러분들은 하겠어요, 안 하겠어요? Kung makarinig kayo ng ganito, magbibigay ba kayo ng pera o hindi? 워낙 돈이 없으니까 그 개념도 이해가 안 가지. Dahil walang pera, kahit yung prinsipyo na yun, hindi niyo po ba maintindihan? 자, 제가 이야기하는 건 돈이 아니에요. Hindi po pera yung pinag-uusapan ko ngayon. 우리 인생의 예? 그 축복을 의미하는 건데. Ang pinag-uusapan ko po ngayon ay yung pagpapala ng ating buhay. 자, 내가 내 혼자 살았을 때 제로 인생이 된다는 거예요. Kung ako mabuhay ng sarili ko, buhay ko ay zero. 내가 내 인생을 살면은 제로 인생이 돼요. Ang buhay ko mag-isa ay zero. 우리 죽은 브라더 미코는 좀 구원 빼놓고는 제로 인생이지. Si Brother Miko na pumanaw, kung tatanggalin natin yung kaligtasan sa kanya, zero din ang kanyang buhay. 죽기 3주 전에 정신을 차렸다더라고. 3 weeks bago siya mamatay, 내가 파스터 난 말씀 들어야 되는데. na medyo nagising daw siya at sinabi niya na kailangan kong mapakinggan itong salita ni Pastor Nam. 그래가지고 이제 인터넷에서 그 우리 올린 말씀을 막 들었다더라고. Kaya mula daw noon, naghahanap daw siya ng mga mensahe na na-upload sa internet, pinapakinggan niya daw. 그래가지고 이제 내 앞으로 이제 교회 가서 이제 교회 말씀 들을 거야 그랬다더라고. Sinabi niya daw na mula ngayon ay pupunta na ako ng church, makikinig na ako ng mensahe. 그 3주 전에 이제 담배를 다 끊었는데 Kaya 3 weeks ago, siya ay tumigil na sa kanyang paninigarilyo. 늘 그때부터 말씀을 들었다더라. At mula noon, tuloy-tuloy daw siyang nakinig ng mensahe. 제가 그 얘기 들으니까 진짜 감사하더라고요. Nung narinig ko yun ay nagpasalamat po ako. 그래도 죽기 전에 3주 전에 하나님 앞에 마음을 돌이켜서 이제 참 하나님과 좋은 마음으로 회복이 됐더라. Na buti na lang na 3 weeks before bago siya pumanaw, siya ay nanumbalik sa harap ng Panginoon. Ang kanyang puso ay bumalik sa loob ng Panginoon. Ganito, na ayos niya ang kanyang relasyon sa Diyos. 만약에 그게 3년 전이었다면 어땠을까 생각해 보니까 Napaisip naman ako, ano kaya kung 3 years ago nangyari ang ganitong panunumbalik niya? 죽지는 않았겠다 싶은데 Siguro naman na hindi siya namatay ngayon. 근데 이미 막 이 폐가 너무 상해가지고 아마 회복하기가 어려웠던 것 같아요. Pero sa tingin ko po dahil sobrang masama na talaga ang kalagayan ng kanyang bagay, mahirap na itong i-restore. 폐가 너무 이 상했으니까 숨을 쉴 만한 이 폐 안에 있는 그 기능이 안 됐던 것 같아요. Sa tingin ko po, sa sobrang sama na ng kalagayan ng kanyang baga, ay wala na itong kakayanan na humigop pa ng hangin para makahinga siya. 우리가 우리 인생을 예수님이라는 은행 안에 딱 넣어가지고 거기서 우리 인생을 불려서 30배, 60배, 100배로 불리면 행복해야 안 해요. Kung ang buhay natin ay ipapasok natin sa bangkong nangangalang Panginoon at doon ay maaari mo itong palubuhin ng 30, 60, 100 higit pang beses, kung gano'n, mabuting ipasok ang buhay natin sa bangko na ito o hindi? 뭐하죠? Mabuti, di ba? 그 이삭이라는 사람이 아브라함 집안에 태어나가지고 Si Isaac ay pinanganak sa ilalim ng pamilya ni Abraham. 아브라함 집에서 배웠으니까 At dahil siya ay natuto sa loob ni Abraham, 기본이 믿음의 삶이잖아. basic na sa kanya ang buhay ng 그 pananampalataya. 이삭이 농사 지어가지고 그 해에 100배나 수확을 얻었다 그랬어. At sa taon na iyon, si Isaac nang siya ay nagtanim, siya ay nakahasik ng 100 beses na higit.
다른 데는 농사가 안 되는데 Yung ibang mga lupa ay hindi sila makahasik ng maayos. 이삭은 그의 수확을 100배나 했다. Pero si Isaac ay nakakamtan ng 100 higit pa. 그 농사를 지어가 100배 수확을 하면은 부자인 거예요. 상당히 부자죠. Sa pagsasaka, kung ikaw ay maaring makapaghasik ng 100 higit, ikaw ay mayaman na. 저 아브라함이라는 그 세계는 어떤 세계입니까? Ano ba itong mundo ni Abraham? 그게 축복의 세계잖아. Ang mundo ng pagpapala, di ba? 믿음의 조상이 아브라함이잖아. Dahil siya ang ama ng pananampalataya, si Abraham. 아브라함에게 속한 사람들은 아들뿐만 아니라 그 집의 종들도 다 복을 받았어. Kaya yung mga tao na nakapaloob sa loob ni Abraham, hindi lang ang kanyang mga anak, pero kahit yung kanyang mga tauhan, lahat sila'y pinagpala. 그리고 나의 인생을 아브라함이라는 집안에 넣어놓으면은 Kaya kung buhay ko ay ipapasok ko sa loob ng bahay o tahanan ni Abraham, 아브라함이라는 집안에 있는 이자를 불리는 세계가 있다는 거예요. merong mundo doon sa bubuhay ni Abraham na nagpapataas ng interest na pwede nating matanggap. 그 말이 이해되죠? Naiintindihan niyo po ba? 아브라함이라는 은행에다가 나를 디포짓을 하는 거죠. Sa bangkong nangangalang Abraham, i-deposit ko ang aking sarili. 그러면 거기에서 돌아가는 이자의 세계가 복리 내지는 트리플 복리가 돼가지고 저절로 팍팍팍팍팍 늘어난다는 거지. At sa pag-deposit natin ng sarili natin doon, yung compound interest na papasok sa atin ay napakalaki. 말 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba? 그래서 제가 옛날에 각 구원을 받았을 때 Noong katatanggap ko lang po ng kaligtasan, 사람들이 교회에서 하는 소리가 있었어요. meron pong mga sinasabi mga tao sa church noon. 다른 건 좋은데 성교학교는 들어가지 마라. Sabi ay, okay lang iba pa, lahat, mabuti. Huwag ka lang pumasok ng missionary school. 너는 직장 좋잖아. 거기 나오지 말고 그냥 그 직장 생활을 해라. Maganda na yung trabaho mo, di ba? Kaya huwag ka nang umalis, magtrabaho ka na lang dyan, sabi. 저는 그때는 사람들이 다 나를 부러워했어. 제가 반도체 이쪽에 직장을 가지고 있었기 때문에. Noong panahon na yun, lahat ng mga tao ay naiinggit sila sa akin kasi yung trabaho ko noon ay sa semiconductor. 근데 사람들이 다른 건 좋은데 성교학교는 가지 마라. Pero sinasabi ng mga tao sa akin, mabuti na ibang bagay sa loob ng iglesia, huwag ka lang pumasok ng missionary school. 사람들의 생각이 어떤 마음이 있냐면은 Ano ba ang nasa isip ng mga tao? 성교학교 가면은 죽도록 고생한다. 요 마음이 있는 거예요. Meron silang puso na pag pumasok ka sa mission school, mahihirapan ka na parang mamamatay ka na. 저도 한동안 이제 그게 영향을 받았지. Ako rin ay sa panahon, na-impluensyahan ng ganung mga salita. 그런가? Ganun ba? 그럼 생각해 봐야겠다. Kung ganun, sige, pag-isipan ko ito. 그때 저는 직장에서 미국도 가고 우리나라 국가에서 미국 아무나 못 갔어요. Nung panahon na yon, dahil lang sa trabaho, nakakapunta pa ako sa US. Yun yung mga panahon na kahit nga sa bansa namin mismo, hindi madaling makapunta ng US. 우리나라 일반 국민이 해외 여행이 풀린 횟수가 1988년도예요. 1988 ang taon kung saan pinapayagan na ang mga tao makapunta ng abroad. 그래서 저는 어떻게 보면 굉장히 좋은 조건을 갖고 있어요. Kaya kung tutusin, yung kalagayan ko ay napakabuti. 근데 성교학교는 가면 망한다. Pero sinasabi sa akin na pag pumasok ka ng mission school, babagsak ka. 그러니까 내가 어떤 마음이 드느냐면 그래 생각해 봐야겠다. Kaya ano ba yung nasa puso ko? Kung gano'n, sige, kailangan kong pag-iisipan. 근데 문제는 뭐냐? 말씀을 들으면 계속 말씀이 내 마음을 끌고 가는 거예요. Pero ano naman yung problema ngayon? Kahit meron na akong ganitong puso, pag nakakarinig naman ako ng salita, itong salita na naririnig ko ang humahatak sa akin. 끌고 가는데 어디로 끌고 가느냐면은 Humahatak sa akin, pero saan ba ako hinahatak? 야, 너 직장 생활 하다 그래 죽으면 네가 그게 진짜 후회 없겠나? Ikaw, pag nagtatrabaho ka sa ganyang kumpanya at mamatay ka na lang bigla, sa tingin mo hindi ka magsisisi? 그냥 평안한 생활 한다고 그게 좋아가지고 네가 그리 살다가 죽으면 후회 없겠어? Sa tingin mo ba kung mabubuhay ka ng ganyang komportableng buhay at dumating ka na sa oras ng panahon ng kamatayan mo, hindi ka magsisisi? 저는 그때 한 가지 제 마음에 뭐가 있었냐면은 Noon, ano ba ang pumasok sa loob ng puso ko? 인생을 살 때 후회 없는 인생을 살자 이 마음이 있었어요.
Meron akong puso na kung mabubuhay ako ng buhay, mabuhay ako ng walang pagsisising buhay. 죽을 때 내가 왜 이래 살았을까? 이렇게 살지 말자. Huwag ako mabuhay ng buhay na mapapaisip ako sa araw ng kamatayan ko na bakit ako nabuhay ng ganito. 죽을 때 야 이제 죽어도 나는 너무 행복하다. 원 없이 살았다. 그러면 얼마나 좋아요. Gaano kaya magiging mabuti kung mabubuhay ako, mamamatay ako, mapapaisip ako na sobrang sulit ng buhay na binuhay ko? 그럼 그게 도대체 뭘까? Pero ano ba ang magpapasabi sa akin ng ganito? 어떻게 사는 게 후회 없는 인생이 될까? Anong pamumuhay ba ang pwedeng magsabi sa akin na hindi ako magsisisi? 예, 그런 생각이 들었어요. Yun po yung pumasok sa 아마 akin. 여러분도 생각이 있다면 그렇게 생각할 거예요. Siguro kung kayo rin ay marunong mag-isip, ay napaisip din kayo ng ganitong bagay. 그래서 후회 없이 살 수 있는 인생이 뭘까? Ano kaya ang buhay na hindi ko 그런 pagsisisihan? 상황에서 구원을 딱 받았는데 Sa ganung sitwasyon ay nakatanggap po ako ng kaligtasan. 구원을 받고 나니까 Pagdaos ako maligtas, 이거다. ito pala 그래. yun. 저 박욱수 목사님처럼 저렇게 복음을 위해 사는 거야. Tulad ni Pastor Oxu Park, mabubuhay ako para sa Ebanghelyo. 그런데 문제는 뭐냐? Pero anong problema? 들어가면 고생해. Pag pumasok ka dyan, Pero mahihirapan iba. ka, huwag kang pumasok dyan. 그런 마음을 주는 거예요. Yun yung pusong binibigay sa akin. 근데 아무리 생각해봐도 그래 내가 평안하게 살다가 죽었다 치자. 그러면 내가 후회 없어? Pero kahit gaano ko isipin, sabihin ko nga na magiging komportable yung buhay ko, bigla na lang ako mamamatay, kung gano'n hindi ba ako magsisisi? 나는 좀 어려워도 후회 없는 인생을 마치고 싶어. Kahit medyo mahirap, gusto ko pa rin yung katapusan ng buhay ko ay walang pagsisisi. 그러면서 내 마음이 이제 자꾸 성경학교 쪽으로 마음이 가는 거예요. Habang ganito nag-iisip, ay ang puso ko rin paunti-unti tumutungo na sa mission school. 그 이제 1차 관문이 이제 행자매들의 소문이고 Kaya yung first trial na maririnig o mararanasan yung rumors ng mga kapatiran. 이제 2차 관문은 우리 집사람이야. Yung pangalawang trial naman ay ang aking asawa. 여자들은 또 평안한 삶을 원하잖아. Ay mga babae naman kasi gusto nila ng komportableng buhay. 우리 사람이 가면 안 된다 하면서. Yung asawa ko naman sinasabi, hindi ka pwede mag-mission school. 왜냐 우리 사람은 왜 그런지 알아요? Alam niyo po ba kung bakit ganun yung sinasabi ng asawa ko noon? 우리 사람 언니가 먼저 성경학교 갔거든. Kasi yung kapatid, yung ate ng asawa ko, nauna siyang pumasok ng mission school. 그래, 애를 낳았는데 언니가 애를 낳았는데 애가 막 설사를 하고 막 하는데 뭐 돈도 없고 이러니까 너무 보기 불쌍한 거지 언니가. Pero ano bang nangyari doon na nakapasok na sa mission school yung ate niya, tapos habang nandoon, nagkaanak, nanganak, pero itong anak nagkasakit, nagdudumi, nagda-diarrhea, pero dahil wala silang pera, hindi man lang nila mapagamot yung anak, kaya siguro naawa yung asawa ko. 그래 언니가 우리 사람 그 언니가 사는 걸 보고 절대 나는 성경교 가면 안 되겠구나 그런 마음이 들어온 거죠. Kaya siguro sa ganun, napaisip yung asawa ko habang nakikita yung buhay ng kanyang ate na hindi ako papasok ng mission school. 근데 제가 이제 한 해, 두 해 갈수록 자꾸 그런 마음을 표하니까 우리 사람도 생각이 많이 된 거죠. Pero dahil lumilipas ang isang taon, 2 taon, pero ganun pa rin yung sinasabi ko, nababanggit ko sa kanya, yung puso niya rin ay naiimpluwensyahan nito. 그래서 어느 날 딱 그 여름 수행에 이제 갔는데 Sa isang araw, pumunta po kami sa summer retreat. 완전히 박우수 목사님 말씀이 하나가 내 귀에 들어와가 완전 내 마음을 확 잡아버렸어. Isang salita ni Pastor Oxu Park ay pumasok sa loob ng aking puso, hinawakan ako ng mabuti at ito ay 야, 나는 이제 더 이상 이 말씀 놓지 않을 거야. napaisip ako na mula ngayon ay hindi ko nabibitawan ang salita na ito. 그래서 제가 이제 밤에 들어가서 텐트에서 이야기를 했어. Kaya pumasok ako sa tent, tas sinabi ko, 그랬더니 우리 사람이 야 드디어 올 것이 왔구나. 이제 못 맞겠구나. noon siguro naisip ng asawa ko na, ito na nga, hindi ko na siya mapipigilan. 그래 그러면 같이 가자. Sige, kung ganun, sabay na tayo. 그래야 이제 성경교 들어갔거든. Kaya ganun kami pumasok sa mission school. 이게 이제 뭐냐면은 내가 이제 내 인생이라는 예? 이 덩어리를 이제 복음이라는 은행에다가 던져 넣은 거예요. Kaya ano nang nangyari ngayon? Ako, na isang tao, pinasok ko sa loob ng bangkong nangangalang na Ebanghelyo. 자, 여러분께 물어볼게요. 잘했어요, 못했어요? Tanungin ko po kayo, naging mabuti ba ang desisyon ko o hindi? 그런데 왜 여러분들은 안 들어가고 그 가만 앉아 있어? Pero bakit hindi kayo pumapasok sa bangko na yon at ganyan pa rin kayo nakaupo? 입만 마부띠 하지 말고 Wag lang yung bibig yung pagsabi ng mabuti, 몸도 마부띠하고 딱
던져 넣어야 되지. Katawan nyo rin ay sumang-ayon sa mabuti at pumasok kayo sa loob nito. 그래가지고 이제 제 인생이 이제 전도자로서 시작이 됐단 말이에요. Anyway, ganun po nagsimula ang aking buhay bilang isang misyonero. 자, 그렇게 해서 이제 어렵다는 그 세계를 들어갔는데 Ngayon, sa ganun paraan ay makapasok na sa mundo na sinasabi nilang mahirap. 혹시 여러분들 뉴스 들어본 적 있어요? 아브라함 남이 몇 년 뒤에 힘들어 죽었다더라. Meron po ba kayo 뉴스 narinig? 들어봤어요? Pagkatapos na akong pumasok sa mission school, may narinig po ba kayong balita na after a few years, si Abraham Nam ay pumanaw dahil sobra siyang nahirapan? May ganun ba kayong balitang narinig? 들어봤어요? Nakarinig po ba kayo ng ganung balita? 못 들어봤죠? Hindi po, wala po, di ba? 아직 살아있으니까 못 들어봤지. Bakit? Kasi buhay pa po ako. 여러분하고 나하고 누가 먼저 죽는지 내기합시다. Gusto niyo po ay magpustahan pa po tayo sinong unang mamamatay sa inyo at sa ako. 내 이름의 미들 네임이 뭔지 알아요? Alam niyo po ba kung ano yung middle name ko sa kapangalan ko? 내 이름이 아브라함 남인데 미들 네임이 뭔지 알아요? Meron, pangalan ko po kasi Abraham Nam at meron po akong middle name. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin 내 nun? 미들 네임은 아브라함 피 남이에요. 아브라함 피 남. Middle name ko po kasi ay Abraham P. Nam. 그 피가 뭔지 알아요? Alam niyo po ba kung ano yung P na yun? 피닉스. Phoenix. 피닉스가 뭐예요? Ano ba yung Phoenix? 죽지 않는 새. Ang ibon na hindi namamatay. 그래서 저는 아브라함 피닉스 남이야. Kaya ako si Abraham Phoenix Nam. 왜냐하면은 죽을 일이 여러 번 생겼는데 안 죽는 거야. Bakit kasi nakaranas ako ng madami mga sitwasyon na talagang malapit na sa kamatayan pero hindi ako namatay. 자 보세요. 댕겨 걸려가지고 죽을 뻔했지. 교통사고 나가 죽을 뻔했지. 코로나 걸려가 죽을 뻔했지. 다 여러 번 죽을 뻔했는데 Tingnan niyo po ay nagka-dengue ako, muntik na ako mamatay, na-aksidente sa sasakyan, muntik na mamatay pero hindi namatay, nagka-COVID, hindi namatay. Hindi pa rin namatay, di ba? 왜 안 죽었어요? Bakit po ako hindi namatay? 절대 죽음이 없는 세계 안에 나를 던져 넣어놨기 때문에 그런 거예요. Dahil pinasok ko ang sarili ko sa isang lugar na walang kamatayan. 영생의 세계, 생명의 세계에 내가 던져져 있다는 거죠. Dahil ako'y nakapasok sa loob ng mundo ng Espiritu, ang mundo ng buhay magpakailanman. 여러분들이 창세기 36장을 읽어보면 어떤 기록이 있냐면은 Kung mabasa niyo po ang Genesis chapter 36, ano po bang nakasulat doon? 에돔 조상의 에돔 족속의 역사가 쭉 나와요. Doon niyo po makikita yung lahi ng Edom. 그 에돔 족속은 에서 후손인데 Itong Edom, sila kasi ay lahi ni Esau. 에서는 여러분들이 잘 알다시피 에서는 순간의 유익을 위해서 영혼의 유익을 포기한 사람이에요. Tulad ng nakakakilala ninyo, si Esau ay isang tao na pumili sa panandaliang benepisyo at sinakripisyo ang magpakailanman na benepisyo. 그러니까 short-term benefit을 위해서 long-term benefit을 포기한 사람이에요. Sa mas madaling salita, mas pinili niya ang short-term benefit kaysa sa long-term benefit. 그래서 결국은 자기에게 있는 장자권을 팔아버렸어요. Kaya sa huli, binenta niya ang kanyang pagkapanganay, di ba? 반대로 야곱은 Sa kabila, si Jacob naman, 그 장자권을 살려고 para mabili niya itong pagkapanganay, short-term short-term loss를 택했단 말이에요. pinili niya itong short-term loss. 그 이유는 long-term benefit을 추구했다는 거예요. Bakit? Kasi mas lalo niyang pinili yung long-term benefit. 지금은 내가 죽을 팔아버리면 나는 못 먹으니까 배가 고프지. Kung ibibigay ko, ibebenta ko itong lugaw na ito sa kapatid ko, ay magugutom ako. 그러나 그는 long-term benefit을 바라봤다는 거예요. Pero siya, tinignan niya yung long-term benefit. 반대로 에서는 Sa kabaliktaran naman si Esau, 그 short-term benefit을 위해서 죽을 장자권하고 바꿔버렸다는 거예요. para lang sa short-term benefit na ito, ang kanyang pagkapanganay ay binayad niya upang bumili ng lugaw. 어리석은 사람이죠. Mangmang, di ba? 그래서 에서는 야 내가 똑똑해. 저 동생은 멍청해. 이 장자권 보이지도 않는 거 가져간다고 뭐 없어지는 거 뭐 있어. 저 동생은 멍청하게 이 죽을 내인데
주었구나. 이렇게 생각하면 자기는 잘난 줄 알았어. Itong si Esau ay sa sobrang mangmang niya, iniisip niya na, ako yung dakila na nakabili pa ako ng lugaw na ito. Kinuha niya nga yung pagkapanganay ko. Yung pagkapanganay na yan, parang ideya lang naman, prinsipyo naman, hindi man naman nahahawak ng kamay ito, parang wala namang silbi. 그런데 그 에스의 세계가 창세기 36장에 쭉 족보가 나오는데요. Pero ngayon, makikita natin sa Genesis chapter 36 yung ganitong mundo ni Esau sa kanyang lahi. 예, 거기를 보면 Pero titignan natin doon, 자, 잠깐 이제 우리가 창세기 36장을 가보겠습니다. punta po tayo sandali sa Genesis chapter 36. 성경은 참 오묘하게 기록이 돼 있어요. 신기하게 기록이 돼 있어요. Talagang mysterious po na nakasulat sa loob ng Biblia. 이 창세기 36장에 기록된 에서 족속들의 이걸 보면은 Kung titignan po natin dito ang lahi ni Esau dito sa Genesis chapter 36, 전부 다 어떻게 기록되어 있냐면은 lahat ng ito ay paano bang nakasulat? 한 사람 한 사람이 전부 다 죽었다고 기록이 되어 있어요. Nakasulat dito na ang bawat isang tao sa kanyang lahi ay namatay. 이제 여기 36장에 나오는 모든 이 이름들이 다 에스의 후손들입니다. Ang lahat po ng mga pangalan na nakasulat po dito sa chapter 36 ay mga lahi ni Esau. 이제 여기 보면요. 자, 예를 들어서 32절부터 보면요. Halimbawa, tingnan po natin from verse 32. 자, 부올의 아들 벨라가 에돔의 왕이 되었으니 그 도성 이름은 딴하바며 그랬죠. Nakasulat, at si Bela na anak ni Beor ay naghari sa Edom at ang pangalan ng kanyang bayan ay Dinaba. 자, 그다음에 33절에 보면 벨라가 죽고 그리 돼 있어요. Sa verse 33, nakasulat, at namatay si Bela 요밥이 대신하여 또 족장이 됐단 말이에요. at naghari na kahalili niya si Hobab. 그런데 34절에 요밥이 죽고 Pero sa verse 34, makita natin namatay si Hobab 후삼이 그를 대신했다 돼 있어. at naghari na kahalili si Husam. 35절에는 후삼이 죽고 Pero sa verse 35, namatay si Husam. 자꾸 죽더라. 이 세계는. Makita nyo sa mundo na ito, laging namamatay. 그죠? 36절에 하닷이 죽고 At sa verse 36, si Adad namatay. 37절에 삼라가 죽고 37, si Samla naman ang namatay. 38절에 사울이 죽고 Sa 38 naman, si Saul ang namatay. 39절에 악bor의 아들 바알 하나니 죽고 At sa verse 39 naman, yung si Baalanan na anak ni Akbor ay namatay 자, din. 이 에돔 족속의 세계는 뭘 하든지 간에 끝이 죽는다. 그게- 죽고. Makita natin dito na sa lahi ni Esau na Edom, ang lahat ng mga tao, ang katapusan nila ay kamatayan, namatay. 그럼 이 세계가 좋은 게 뭐 있어요? Kung ganoon, ano bang mabuti sa mundo na ito? 자, 에서가 택한 그 사고 방식, Yung ganitong paraan ng pag-iisip na pinili ni Esau, 쇼텀 베네핏을 추구했던 그 사고 방식의 결론은 죽어서 끝났다 이거야. ang mindset ng pagpili ng short-term benefit ay sa huli anong niresulta? Namatay, at namatay. 그렇죠? Tama po ba? 자, 여러분도 그렇게 살고 싶습니까? Gusto nyo rin po ba ng mabuhay ng ganung buhay? 뭘 하든지 간에 끝은 죽고 그러면 그 인생이 뭐가 의미가 있냐는 거예요. Ano man ang gawin kung sa dulo ay namatay, anong silbi ng buhay na ito? 그게 에돔의 세계고 Yun ang mundo ni Edom. 육신의 세계고 At yun ang mundo ng laman. 눈앞에 보이는 이득을 위해서 사는 사람들의 세계라. At yun ang mundo ng buhay ng mga tao na hinahabol lamang ang benepisyo na nasa harap nila. 그런데 예수님의 세계는 Pero ang mundo ng Jesus. 자, 이번에는 우리가 마태복음 1장 Ngayon naman ay punta tayo sa Matthew chapter 1. 1절에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Nakasulat sa verse 1 na anak ni David na anak ni Abraham ang aklat ng lahi ni Jesucristo. 자, 2절부터 보면은 Sa verse 2, 아브라함이 이삭을 낳고 naging anak ni Abraham si Isaac 이삭은 야곱을 낳고 at naging anak ni Isaac si Jacob 야곱은 유다와 그의 형제를 낳고 at naging anak ni Jacob si Juda at ang kanyang mga kapatid. 자, 그다음부터 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 쭉 해가지고 낳고
katapusan niya. Makita ninyo mula verse 2 hanggang 8, walang katapusan, tuloy-tuloy na sinasabi, naging anak, naging anak, naging anak, naging anak, naging anak. 그 예수님의 세계는 죽음이 없고 계속 낳고 해가지고 자꾸 이렇게 커져 나가고 멀티플라이 돼가지고 계속 이 뭐라 그럴까 정식되잖아 정식. Makita ninyo na dito sa mundo ni Yesu Cristo naman ay walang kamatayan na patuloy-tuloy na nagiging anak. May buhay, bagong buhay at nagbumultiply at lumalawak itong buhay na ito. 자 여러분 어디 세계에 들어가 살고 싶냐는 거. Ngayon tanungin ko po kayo, sa dalawang mundo na ito, anong mundo ang nais ninyong pasukan? 예수님의 세계가 좋지요. Mabuting makapasok sa mundo ni Jesus, di ba? 그러니까 죽는다는 이야기가 없는 게 예수님의 세계라. Ibig sabihin, ang mundo ni Jesus ay ang mundo kung saan walang sinasabing namatay. 예수님 밖의 세계는 뭘 해도 죽는다 하고 끝나는 세계다. Pero ang mundo sa labas ni Jesus, ano man ang gawin, natatapos itong sinasabing namatay na. 육신의 세계는 죽음의 세계고 Ang mundo ng laman ay mundo ng kamatayan. 영의 세계는 생명의 세계다. Ang mundo ng espiritu ay mundo ng buhay. 아멘. Amen? 그 뭘 위해 살고 싶으냐 이거. Ngayon, para saan ninyo nais mabuhay? 내가 영의 세계를 살아야겠다. Kailangan ko mabuhay ng mundo ng espiritu. 그래서 제가 이제 성경학교 들어가서 지금 한국에서 10년 사역하고 필리핀에 와서 30년 사역했다. Ngayon, pagkatapos pumasok sa mission school, nag-mission ng 10 taon sa Korea at 30 years na dito sa Pilipinas, nag-mission. 지금 내가 이 사역한 지가 40년이 넘었는데 40 years na pong nakalipas sa aking pagmimisyon. 그 아브라함 남이 죽었어요. Pero si Abraham nam po ba'y namatay? 죽을 뻔한 위치에 여러 번 들어갔는데 거기서 살아나잖아. Ilang beses nang nakapasok sa sitwasyon na dapat mamatay pero nakalusot, nakaalis mula sa kamatayan. 죽었어도 벌써 죽었어야 하는데 Kung kamatayan ng aking tadhana ay dapat namatay na ako matagal pa, 살아있잖아. pero buhay pa rin ako. 피닉스처럼. Tulad ng Phoenix. 그 이름 내가 지은 게 아니에요. 누가 내한테 지어주더라고. Hindi po ako ang nagpangalan sa sarili ko ng ganun. May nagbigay po sa akin ng ganung pangalan. 파스타면 미들 네임이 없는데 미들 네임 P로 해라고. Sabi sa akin, Pastor Nam, wala po kayong middle name. Lagyan nyo na lang ng P. 그래서 제가 이제 미들 네임까지 해고 완전 이제 필리핀식으로 딱 정식 이름이 됐다니까. 아브라함 P 남이야. Kaya parang Pilipino talaga na officially yung pangalan ko ay may middle name. So Abraham P. Nam na. 자, 저 보세요. 똑같은 평범한 인간인데 Tingnan niyo po ako na parehas na tao lang. 내가 예수님이라는 이 세계 안으로 나를 풍덩하고 던져 넣으니까 Nang ang sarili ko ay pinasok ko sa loob ng mundo ni Jesus, 죽을 일이 와도 죽음에서 벗어나는 일이 자꾸 일어나더라 이거예요. dumating man ang kamatayan, dumarating din sa akin ang paraan upang makalusot at makaiwas sa kamatayan na ito. 이런 이야기들은 내 이야기만이 아니에요. Itong mga kinukwento, mga salita na binibigay po sa inyo ay hindi lang tungkol sa akin. 우리 성교 안에 이런 사람 많잖아. 잔초이라든지 뭐 그죠? Di ba makikita natin sa loob ng ating iglesia ay madaming mga tao na meron ganitong patutuo tulad ni John Choi man at iba pang mga kapatiran. 잔초 이야기. Di ba narinig nyo rin po yung kwento ni John Choi? 그런 사람 이야기 많아요. Madami pang kwentong ganon sa loob ng iglesia. 그러니까 우리는 은행에 돈을 넣는 사람이 아니고 예수님에게 나를 넣는 사람이다. Hindi tayo yung mga tao na nagpapasok ng pera sa loob ng bangko, pero tayo yung mga tao na pinapasok natin ang sarili natin kay Jesus. 은행에 돈을 넣으면 돈이 불어나고 Pag sa bangko ka nagpasok ng pera, lalaki ang pera mo. 예수님에게 나를 던져 넣으면 내 삶이 불어난다. Pero kung ang sarili ko ipapasok ko sa loob ni Jesus, ang buhay ko yung lolobo. 그 말 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba ito? 그래서 제가 여기 와서 지금 30년째 살고 있는데 30 taon na pong nakalipas sa buhay ko dito. 제가 내 삶이 엄청나게 불어났더라고요. Nakita ko yung buhay ko talaga ay sobrang lumobo na rin. 내가 놀랐어요. Nagulat po ako. 특별히 뭐 30년 동안 특별히 한 건 없는 것 같은데. Sa 30 taon na nakalipas, parang wala naman akong ginawang espesyal. 내가 생각한 것 이상 30배, 60배, 100배 이상 하나님이 내 삶을 불려주셨더라. Pero kaysa sa buhay ko, lagpas sa kakayanan ko ang Panginoon ay nagpalobo nito ng 36, 100
higit pa. 내가 만약에 예수님 안에 나를 던져넣지 않고 내 방법으로 내 혼자 살았으면 내 개인의 삶도 유지를 못했을 거예요. Siguro kung ang sarili ko ay hindi ko pinasok sa loob ni Jesus at nabuhay ako ng sa sarili ko lamang, kahit yung personal na buhay ko ay hindi ko siguro naprotektahan ng maayos. 대부분의 사람들이 고통받고 괴로워하고 술, 담배하고 마약하고 이러면서 자살하는 이유가 뭐냐면 자기 삶이 불어나는 게 아니라 쭈그러들기 때문에 견디지 못해서 그렇게 마약을 의지하게 되고 마지막은 자살하게 되는 거예요. Ano ba ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nalululong sa paninigarilyo, pag-iinom, pagdodroga at sa huli nagpapakamatay? Ito ay dahil kaysa sa lumobo ang kanilang buhay, mas lalo itong lumiliit ng lumiliit, walang makapitan, kaya sa huli nagpapakamatay. 자, 오늘 읽은 마태복음 6장 24절에 Kaya yung Matthew chapter 6 verse 24 na binasa natin ngayon, 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다. sinasabi dito na isang tao ay hindi makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. 자, 두 주인의 이름이 하나는 지오스고 하나는 까야마란이다. Ngayon, ang dalawang Panginoon na ito ay ang Diyos at ang isa ay kayamanan. 자, 까야마란에게 내가 두미팬데 하면 어떻게 돼요? Kung dumepende ako sa kayamanan, anong mangyayari sa akin? 까야마란이라는 건 돈의 세계니 물질의 세계니까 물질적인 불어남 그걸 이제 추구하겠죠. Ang kayamanan na ito ay dahil sa mundo mismo ng pera o kaya kayamanan, maaring ang lumobo ang kayamanan o pera mo. 아, 내 재산이 늘어나야 되는데 Kailangan mas lalo pang lumaki yung pera 돈이 ko. 늘어나야 되는데 Kailangan lumaki ang pera ko. 내가 뭘 해가지고 돈을 불릴까? Ano bang dapat kong gawin para mas palubuhin yung pera ko? 은행에다가 돈을 넣으면 돈이 불어날까? Kung magpasok ako ng pera sa bangko, lalaki kaya ito? 주식 투자를 하면 불어날까? Kung ako ay mag-invest, Mo malalaki halka. kaya ito? Ano kayang dapat kong 이 gawin? 생각하고 사는 거예요 평생을. Yun lang ang iniisip buong buhay. 재물이 주인이 된 사람은 평생 그 생각을 하면서 살게 되는 거예요. Mga tao na naging Panginoon ang kayamanan, yun lang ang iniisip nila habang buhay. 그게 재물을 주인으로 삼은 사람이고 Yun yung tao na ginagawang Panginoon ng kayamanan. 그 대신 하나님을 주인으로 삼은 사람은 Pero yung mga tao naman na ginawang Panginoon ang Panginoon, Diyos. 은행에 돈을 넣는 원리로 똑같은 원리로 하나님에게다가 나를 던져 넣는다는 거예요. Sa parehas na prinsipyo, ang sarili ko ay pinasok ko sa loob ng Panginoon tulad ng kung paano magpasok ng pera sa bangko. 하나님이라는 은행에다가 나라는 자산을 디포짓하는 거예요. Sa bangkong nangangalang Panginoon, pinapasok, dinideposit natin ang sarili natin kaya tayo. 그러면 나라는 삶이 불어난다는 거지. At ganun, lumulobo ang taong ako. 말로 할 수 없는 많은 일들이 일어나면서 그게 다 축복으로 바뀌어간다는 거예요. At nangyayari ang maraming mga bagay na hindi masabi sa salita na nagbabago at nagiging pagpapala sa huli. 내가 예수님 안에서 발견한 게 뭔지 알아요? Alam niyo po ba kung ano yung natuklasan ko sa loob ni Jesus? 적어도 나는 뭘 먹고 살까, 뭘 마시고 살까, 뭘 입고 살까 걱정할 필요가 없는 사람이다. Ako ay isang tao na hindi na kailangan mag-alala kung ano ang aking kakainin, iinumin o daramtin. 25절에 보면 Verse 25. 다 같이 한번 읽어봅시다. Basahin po natin ito na sabay-sabay. 자, 다 같이 읽어. 시작. Ready, go! Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakainin, o kung ano ang iyong iinumin, kahit ano sa inyong katawan, kung ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? 내가 예수님 안에서 나를 던져놓고 보니까 Nang pinasok ko ang sarili ko sa loob ni Jesucristo, 내가 뭘 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려할 필요가 없더라 이거요. hindi ko na kailangan alalahanin pa kung ano, pag-alalahanin pa kung ano ang aking kakainin, iinumin o anong isusuot ng aking katawan. 내가 맛있는 걸 먹어도 여러분보다 더 많이 맛있는 걸 먹었지. 내가 여러분보다 굶거나 맛없는 거 먹고 살지 않는다는 거예요. Kung makakain man ng masarap ay siguro mas madami pang mga masasarap na pagkain ang nakain ko kaysa inyo, hindi man lang umabot ako sa punto na magugutom ako at mapapahamak dahil sa gutom na ito. 어제 하루도 파스 로빈이 저 앙헬에서 올라오보라 그러고 뭐 때문에 가는데 하니까 아 영원한 사람이 있는데 교제해야 된다고 와보라 하더라고.
Kahapon din, si Pastor Robin ay sinabi niya sa akin na bumisita daw ako sa Angeles. Tinanong ko bakit. Meron daw isang kaluluwa na nais bigyan ng fellowship. Kaya pumunta ako. 그거 갔더니 요 주연이하고 똑같이 생긴 놈이 하나 있더라고. Pagkapunta doon, may isang tao na kamukhang kamukha ni Juyon. 나 주인인 줄 알았어. 머리 모자 쓰고 있는데 꼭 같아요. 생긴 게. Akala ko nga si Juyon, nakasombrero pa siya noon. 말하는 투도 그렇고 똑같아. 얘 누구지? Tapos yung pananalita niya rin ay magkahawig sila. Kaya napaisip ako, sino to? 제가 보험전 했거든요. Tapos nangaral ako sa kanya ng ebanghelyo. 보험전 하는데 네 의인이야 죄인이야 하니까. Tinanong ko sa kanya, matuwid ka na ba o makasalanan pa rin? 이제 의인입니다. Matuwid na po 의인이라고 ako. 말할 수 있겠어? Kaya mo na bang sabihin na matuwid ka na? 예, 말할 수 있습니다. Opo, kaya ko na pong sabihin. 목사님 식사하고 가세요. Sabi niya, Pastor, kain po kayo muna bago umalis. 세상에 내가 필리핀에서 맛있는 한국 감자탕 이따만한 큰데 주는 건데 생각도 안 했어요. Hindi ko naiisip na dito sa Pilipinas ay pwede kang makakain ng luto na baboy dito sa Korea na dito mismo sa Pilipinas. 자, 내가 복음만에 나를 던져 놓으니까 Anyway, nang pinasok ko ang sarili ko sa Ebanghelyo, 맛있는 걸 먹어도 여러분보다 내가 덜 먹지 않는다니까. kung kumain man ng masarap ay mas madami pang masarap ang makakain ko kaysa sa inyo. 내 말 내가 거짓말 하는 것 같아요? Mukha po bang nagsisinungaling ako? 그거 아니거든요. Hindi po. 한국에 갔더니 Nang pumunta naman po ako ng Korea, 자매님이 목사님 우리 저 매장에 갑시다. yung sister naman, may sister nagsabi sa akin, Pastor, punta po tayo sa shop namin. 제가 옛날에 여기 어떤 한국 형제 2달간 집중 교제한 적이 있었거든. Dati po kasi, meron pong isang Korean brother na for 2 months, talagang finellowship ko siya. 그 고맙다고 내만 가면은 목사님 매장에 갑시다. Dahil doon, dahil lang sa pasasalamat nila, ay lagi nila akong iniimbita patungo sa shop nila. 그 한국에서 최고 그 완전 고급 브랜드가 있어요. PAT라고. Sa Korea po kasi, ay meron pong isang luxury brand na PAT. 목사님 원하는 거 마음껏 고르세요 하는데 Sinama niya ako sa shop na yon. Sabi niya, Pastor, pili lang po kayo. 내가 간이 작아가지고 3개밖에 못 고르겠더라고. Ako naman kasi, dahil hindi ako matapang, 3 damit lang yung napili ko. 10개 골라도 뭘 하지 않을 건데 Sigurado naman ako, kahit 10 yung pinili ko, ay hindi naman nila ako sasawayin. 내가 좀 이 마타방 늘 오비 없어 3개 고르고 미안해가 이것도 너무 많은 거 아닌가 그런 생각이 들었어. Pero dahil wala akong tapang ng loob, 3 yung pinili ko, pero sa 3 na yon, nakonsensya pa rin ako na baka masyadong madami yung pinili ko. 아 목사님 더 고르세요, 더 고르세요. Pastor, pili pa po kayo, pili pa. 아이 됐습니다. 요거 하겠습니다. Hindi po okay na, sapat na po ito. 내가 옷을 내가 돈 주고 사본 적은 몇 번 없지는 전혀 없지는 않지만은 거의 대부분 내가 그냥 누가 주는 거 입고 살아요. Hindi ko naman masasabi na never ako bumili ng sarili kong damit sa sarili kong pera. Pero halos lahat ng damit na sinusuot ko ngayon ay nireregalo o binibigay ng mga tao sa akin. 한 번도 내 돈 주고 안 샀다는 건 말이 안 되겠지만 거의 대부분 내가 옷을 위해서 돈을 지불하고 그런 건 별로 없어요. Siguro nonsense kung sabihin na ni minsan hindi ako gumastos para sa sarili kong damit. Pero halos lahat ng damit na binibigay ay natatanggap ko, nasusuot ko ay tanggap ko bilang regalo. 많은 사람들은 재물이라는 데다가 나를 던져 넣기를 원해. Maraming mga tao nais nilang ihagis ang kanilang sarili sa kayamanan. 거기서 과연 그 재물이 나를 온전히 지켜줄까요? Pero itong kayamanan na ito ay kaya bang perpektong protektahin ako? 안 되라니까. Hindi po. 근데 내가 하나님이라는 은행에다가 나를 던져 넣으니까 Pero noong pinasok ko ang sarili ko sa bangkong Panginoon, 육신의 생명도 하나님이 지켜주고 kahit yung buhay ng laman ko, pinoprotektahan ng Diyos. 필요한 걸 하나님이 다 채워준다 이거예요. At lahat ng aking pangangailangan ay pinupuno ng Diyos. 그 세계가 여러분 전혀 없는 가상의 세계겠습니까? 실제로 그런 세계가 있겠습니까? Ang ganitong mundo ba ay sa tingin ninyo ay sa imahinasyon lang o sa tingin nyo tunay na merong ganitong 그런 mundo? 세계가 실제로 있는 거라. Nag-i-exist po talaga ang Iyan, ganitong 하나님의 mundo. 세계라니까. Ito ang mundo ng Diyos. 26절에 Verse 26. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아 들이지도 아니하되 너희 천부께서 기르신 이건 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila?
야, 새가 여러분, 새가 고민이 많아가지고 내 먹을 거 어디 심어야 되지? 그런 고민하면서 심을 자리 찾아가면서 막 입에 씨앗 물고 다니는 거 봤어요? Nakakita na po ba kayo ng isang ibon na nag-aalala na, saan ba ako dapat magtatanim nito para dumami yung pagkain ko? Naghahanap ako ng mabuting lupa, tas meron silang kagat-kagat na binhi, tas lumilipid naghahanap ng lupa. Meron po ba kayong nakitang ganong ibon? 그런 새 본 적 없어요? Hindi pa po ba kayo nakakita ng ganong ibon? 아니 새가 하늘에 날다가 배가 고파가 기운이 빠져가 툭 떨어져 죽는 새 본 적 있어요? Nakakita na ba kayo ng ibon na habang lumilipad sa langit, bigla na lang nagutom, napagod, namatay na lang, bumagsak mula sa langit? 아이고, 도저히 못 알겠다. 아이고 포기하자 하면서 툭 떨어져 죽고 그렇습니까? Yung mga ibon ba ay lumilipad, tapos nasasabi, wala na ako lakas, tapos babagsak na lang, mamamatay. Ganun po ba ang mga ibon? 길거리에서 그 죽은 거지는 많이 있어도 나 새가 아직까지 죽었다는 거 한 번도 본 적 없어. Makakita man ako ng madaming mga pulubi na namatay sa daan dahil sa gutom, hindi pa ako nakakita ng ibon na namatay dahil sa gutom at nakita na lang ganun. 하나님이 새는 절대 굶어 죽지 않도록 시스템으로 다 돌려놨어. Ang Panginoon kasi, binuo niya na ang sistema para yung mga ibon ay hindi sila mamamatay dahil sa gutom. 사람만 굶어 죽어. Ang tao lang ang namamatay sa gutom 하나님을 떠났기 때문에. dahil umalis mula sa Panginoon. 그렇죠? Tama po ba? 그러면 새가 귀합니까? 여러분이 귀합니까? Pero ngayon, mas mahalaga ba ang ibon o kayo? 새만도 못합니까 여러분들이? Kayo ba ay mas mababa pa kaysa sa ibon? 아이 새가 더 귀하죠. Ay, syempre mas mahalaga pa po ang ibon. 그런 사람 있습니까? Meron po ba sa inyong nagsasabi ng ganun? 여러분이 새보다 100배, 1000배 귀하죠. Kayo, 100, 1,000 beses higit pa mas mahalaga kaysa sa ibon. 왜 그래요? Bakit? 하나님의 자녀니까. Kayo ay anak ng Diyos. 여러분 하나님 자녀 맞아요? Kayo po ba ay anak ng Diyos? 그러면 하나님이 볼 때, 야, 쟤 너무 귀한데 내가 쟤한테 뭘 해줄까? 그런 생각하겠어요, 안 하겠어요? Kung kayo ay anak ng Diyos, hindi kaya ang Panginoon na Ama natin, pag tuwing nakikita niya tayo, ay mapapaisip na ano ang pwede kong gawin sa Kanya ay siya ay aking anak. 내가 나를 위해서 염려할 필요가 없다 이거라. Sa huli, wala akong kailangan maging worry tungkol sa sarili ko. 27절에 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더 할 수 있느냐? Verse 27, At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? 여러분이 키를 임의로 조절할 수 있어요. Kaya niyo po ba na sa sariling pagnanais palitan ang tangkad ninyo? 없죠. Hindi po, di ba? 하나님이 주신 만큼 크면 되고 하나님이 작게 하면 작게 살면 되고 하나님이 넓게 하면 넓게 살면 되고 그러는 거예요. Kung binigyan ka ng tangkad ng Panginoon, mabuhay kang matangkad. Kung hindi ka binigyan ng tangkad, mabuhay ka na maliit. Kung binigyan ka ng lapad, mabuhay kang malapad. Kung binigyan ka ng manipis, maging manipis ka. Mabuhay ka lang sa kung ano binigay ng Diyos sa iyo. 내가 어떻게 해보려고 애쓸 필요가 없다고. Hindi ko na kailangan magsikap pa para baguhin ang sarili kong ganitong kalagayan. 하나님이 희한하게 딱 맞게 나에게 딱 맞게 주신다니까. Bakit kasi ang Panginoon, kahanga-hanga, binibigay niya sa akin ang lahat ng sapat sa akin. 이게 하나님으로 안 되면 잘 먹어버리면 막 키가 3m 돼버리고 몸이 막 이리 넓어지고 어쩔 겁니까? Kung sabihin natin na hindi mangyayari ayon sa pagkatakda ng Panginoon, paano na pwede tayong tumangkad ayon sa pagnanais natin o pwede tayong lumaki ayon sa pagnanais natin, gaano kaya magiging magulo ang mundo, di ba? 하나님이 희한하게 시스템을 만들어 놨다. Ang Panginoon talaga kakaiba ang sistema na ginawa niya para sa atin. 28절. Verse 28. 자, 또 28절 우리 다 같이 읽어. Ito rin, basahin natin ng sabay-sabay. 시작. Ready, go. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulidman. 자, 백합화가 자기를 이쁘게 만들려고 노력하고 애쓰고 수고합니까? Nakita niyo po ba ang mga liryo na nagsisikap para pagandahin ang kanilang sarili? 백합화를 가만히 나 백합화요 가만히 있으면 하나님이 입혀주고 다 해가지고 아름답게 만들어줘. Ang liryo, pag sabihin niya lang na ako'y isang liryo, tanggapin niya ito at mag-isip na siya isang liryo, Panginoon ang bahala mag-anyo sa kanya bilang isang liryo at panamitin siya na bilang isang 자, liryo. 백합화가 귀합니까? 여러분이 귀합니까? Tanungin ko po ngayon, ang liryo ba ay mas mahalaga kaysa sa inyo o kayo ang mas mahalaga? 여러분들은 지나친 염려와 근심 때문에 고통받는 거지.
하나님이 안 지켜줘서 고통받는 게 아니에요. Nahihirapan kayo sa buhay ninyo dahil sa excessive worry ninyo, hindi dahil ang Panginoon ang nagpapahirap sa inyo. 여러분 스스로 너무 고통을 받는단 말입니다. Sa sarili nyo, dahil sa sarili ninyo, pinapahirapan ninyo yung sarili ninyo. 그것은 절대 하나님 여러분을 안 지켜서 그런 게 아니에요. Hindi dahil ang Panginoon ay hindi namoprotekta sa inyo. 하나님은 여러분이 백합화보다 더 귀하다고 알고 계시고 Ang Panginoon, alam niya na mas mahalaga kayo kaysa sa lirio. 공중의 새보다 여러분이 더 귀하다고 알고 계십니다. Alam niya na mas mahalaga kayo kaysa sa ibon sa langit. 아멘. Amen? 그럼 내가 하나님 말에 진짜 내가 무한한 길이 있네 이렇게 믿으면 얼마나 힘이 생기고 나 복을 위해서 살아봐야겠다 그런 마음이 일어나겠냐. Kung manampalataya ako sa katotohanan na sa loob pala ng mundo ng Panginoon ay merong ganitong infinite na kapangyarihan, infinite na pagpapala. Kung gano'n, gaano ba ako magiging magaan na loob na papasok agad sa mundo ng Panginoon, di ba? 30절에 Verse 30, 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아. ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kanyang pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? 우리 마음에 하나님을 믿는 믿음이 없기 때문에 Dahil sa loob ng ating puso ay wala tayong pananampalataya patungo sa Panginoon, 근심이 생기고 염려가 생기고 그러는 거예요. kaya tayo ay nagkakaroon ng pag-aalala. 하나님을 믿는 믿음이 있으면 하나님 알아서 하실 거야. Kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, mapapaisip tayo, ninigurado na ang Panginoon ang bahala. 그러면서 내가 쉴 수 있다는 거예요. At sa ganun, maaari akong magpahinga. 자, 31절 Verse 31. 다 같이 읽읍시다. Basahin natin ng sabay-sabay. 시작. Ready, go. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? 앞으로 여러분들이 이거 절대 여러분들이 이 말을 입에서 내지 마. Huwag na kayong magbitaw ng ganitong salita sa bibig ninyo mula ngayon. 뭘 먹을까? Anong kakainin ko? 뭘 마실까? Anong iinumin ko? 뭘 입을까? Ano ang aking darampin? 그 말 입에서 내지 말라는 거예요. Huwag nyo na pong ibuga ang ganitong mga salita. 그 말은 누구에게 어울리는 말이냐면 Ang mga ganitong salita ay bagay ba kanino? 이방인들에게 어울리는 말이다. Bagay ito sa mga hentil. 하나님이 없는 사람들에게 어울리는 말이다. Ito ay mga salitang bagay sa mga taong walang Diyos. 우리 하나님이 있기 때문에 Dahil meron tayong Diyos, 하나님 나를 먹게 하신다. ang Panginoon ang magpapakain sa 마시게 akin. 하신다. Siya ang magpapainom sa Ibigay akin. hasinda. Siya ang magbibigay ng damit sa aking 하나님 내 katawan. 아버지이기 때문에 Dahil siya ang aking ama, 아멘. amen? 그러면 내가 뭐 하고 살아야 되겠어요? Kung ganun, ano ang dapat kong gawin sa buhay ko? 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 뭘 입을까는 누구 입에서 나와야 되느냐면은 Ang salitang anong aking kakainin, iinumin o daramtin ay nagmumula dapat sa anong uri ng tao. 이방인의 입에서 32절. Verse 32. Sa mga hentil. 자, 읽어보세요. Basahin natin, sabay-sabay. Ready, go. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 자, 여러분들이 헨틸입니까? 여러분들이 하나님의 자녀입니까? Kayo po ba ay mga hentil o anak ng Diyos? 전에는 헨틸이었지. Dati ay hentil tayo. 구원받기 전에 헨틸이었죠. Bago makatanggap ng kaligtasan, di ba hentil po tayo? 지금은 누구예요? Pero ngayon ay ano na tayo? Sino na tayo? 지금은 이 세상에 헨틸이 있고 주가 있고 크리스찬이 있다. Ngayon, sa mundo na ito ay merong hentil, Christian at mga Hudyo. 그렇죠? Tama po ba? 여러분 그 중에 어디입니까? At sa tatlo, sino kayo? 크리스찬이죠. Christian, di ba? 의인된 크리스찬이죠. Kayo ay mga Christian na righteous. 그러면 내가 만약에 먹을 거 위해 산다, 마실 거 위해 산다, 입을 거 위해 산다. 그러면 달려가면은 후회하는 인생이 된다는 거예요. Kung ganun, kung ako ay mabubuhay ng buhay na humahabol sa anong kakainin, ano ang iinumin, ano ang susuotin, ito ay sa huli magiging buhay na ikasisisi natin. 그럼 뭘 위해 살아야 되느냐? Kung ganun, para saan tayo dapat mabuhay? 그 답을 알려드리겠습니다. Tuturo ko po sa inyo yung sagot na ito. 내가 알려드리는 게 아니고 성경이 알려주는 거예요. Hindi po ako ang nagtuturo sa inyo, ang Biblia ang magtuturo sa inyo. 33절. Verse 33.
자, 다 같이 큰 소리로 시작. Basahin natin ng malakas na boses, sabay-sabay. Ready, go! Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 자, 여기서 답이 나왔죠. Dito na ang sagot, di ba? 너는 도대체 뭘 위해 살아야 되느냐? Para saan ba kayo dapat mabuhay? 네? 뭘 위해 살아야 돼요? Para saan po dapat mabuhay? 하나님의 나라와 그의 의를 위해 살아야 돼. Para sa kanyang kaharian at sa kanyang katuwiran. 이거는 너무 쉬운 거라. Ganito, sobrang simple lang, madali lang ito. 그냥 만나는 사람 누구에게든지 하나님 나라와 그의 의를 이야기해 주면 돼. Sa kanino man kayo makakilala, sabihin nyo lang sa kanya ang kaharian ng Panginoon at sabihin nyo lang sa kanila ang tungkol sa kanyang katuwiran. 그렇게만 하면은 하나님은 이렇게 해주겠다 이거예요. Basta gawin lang ito, ang Panginoon ay gagawa ng ito para sa inyo. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. Ano ba ito? Ang pagdaragdag sa inyo ng lahat ng mga bagay. 여기서 말하는 이 모든 것이 뭐냐? Ano ba itong lahat ng mga bagay na sinasabi dito? 뭘 마실까, 뭘 먹을까, 뭘 입을까 이게 다 그 ano ma- 모든 것이라는. Yung pag-iisip na anong dapat kong kainin, inumin, susuotin, lahat ng ito ay bibigay sa atin. 아멘. Amen? 자, 그렇게 해서 제가 40년을 살았는데 Ganun po ako nabuhay ng 40 years. 제가 굶어 죽었어요. Pero namatay po ako dahil sa gutom? 목말라 죽었어요. Namatay po ba ako dahil sa uhaw? 옷이 없어가 헐벗어 죽었어요. Namatay po ba ako dahil wala akong masuot? 전혀 그렇지 않아. Hindi. 왜? Bakit? 내가 하나님의 의와 그의 나라를 구하고 사니까. Bakit? Kasi aking hinanap ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. 내가 쉽게 말하자면 하늘나라 공무원이다 이거야. 공무원, public servant. Sa mas madaling salita, ako ay public servant ng langit. 아멘. Amen? 그 public servant는 국가가 제공해 주잖아. Di ba ang mga public servants, binabayaran, sinusuportahan ng gobyerno. 하나님의 나라도 국가예요. Ang mundo rin ng Panginoon, kaharian ng Panginoon ay isang nation din. 킹덤 중에 최고 좋은 킹덤은 킹덤 오브 갓이야. At sa lahat ng mga kingdom, ang pinakamagandang kingdom ay Kingdom of God. 킹덤 오브 갓이 정부인데 Ang Kingdom of God ay meron ding government. 그 정부의 일꾼이 누구냐면은 At doon sa government na ito, sino yung mga nagtatrabaho? 그 정부의 국가 최고 정책이 하나님의 의를 전파하는 거야. Ang pinaka-malaki o pinaka-ultimate policy ng government ng Kingdom of God ay ang pagpapangaral ng 그 Ebanghelyo. 일만 해라. 평생 그 일만 해라. Yun lang ang gawin mo habang buhay. 그러면 이 모든 걸 내가 책임질게. Kung ganun lahat ng mga bagay na ito, idaragdag ko sa iyo. 내가 내 인생에 대해서 염려할 필요가 없다 이거라. Wala nang dahilan para ako'y mag-alala pa para sa aking buhay. 그 일을 위해서 내가 나를 투자할 줄 알아야 돼. Dapat marunong tayong i-invest ang sarili natin para sa ganitong mga bagay. 투자를 안 하면 인플레이션에 의해서 내 재산이 다 먹혀버려요. Kung hindi ako mag-i-invest dahil sa inflation, yung lahat ng kayamanan ko ay mawawalang silbi. 이 말 이해되는지 모르겠는데 Hindi ko po alam kung naiintindihan nyo ito. 내가 1밀리언이 은행에 있어도 Kahit meron akong 1 million sa bangko, 투자를 안 하면 kung hindi ko ito i-invest, 내년 되면은 내 재산이 숫자는 1밀리언이 찍혀 있지만 실제로는 한 800,000밖에 안 돼요. sa susunod na taon, nakasulat man na 1 million doon sa aking bank account, sa katotohanan, 800,000 na lang ang halaga nito. 그 이유는 뭔지 알아요? Alam niyo po ba kung bakit? 주변에 물가가 오르기 때문에 그런 거예요. Bakit? Kasi yung presyo ng mga bilihin ay tumataas ng tuloy-tuloy. 만약에 이거 하나에 50페소 하던 게 100페소 해봐요. Sabihin natin, itong isang bote ng tubig na tigsi 50 ay biglang magiging tigi 100. 내 은행에 있는 돈은 1밀리언이도 이거 50페소 100패 되면 내 은행에 1밀리언은 50만밖에 안 된다는 이야기. Kung ganoon, yung 1 million sa aking bangko, kung itong tigis 50 ay maging 100, yung 1 million ko, 500,000 na lang ang halaga niya. 그래서 투자를 해야 그 1밀리언을 2밀리언으로 늘려야 이게 100페소로 올라가도 내가 재산이 늘어나는 게 되는 거예요. Kaya kailangan mag-invest upang yung 1 million na ito ay magiging 2 million at upang kahit tumaas ang presyo nito ay ganun din sasabay ang aking 그런 kayamanan. 투자의 개념을 알겠어요? Naiintindihan nyo na po ba itong idea ng 그래서 investment? 우리는 투자를 해야 되는 Kaya 거예요. kailangan natin mag-invest. 그의 나라와 그의 의를 구하는
그 삶에 나를 투자를 해야 되나? Invest ng ano? Invest ng sarili natin doon sa paghahanap ng kanyang kaharian at sa kanyang 주를 katuwiran. 위해서 희생하는 것을 여러분들이 손해라고 생각하면 어리석은 거예요. Kung iniisip ninyo na kawalan ninyo sa oras na kayo ay mag-sacrifice para sa Panginoon, kayo ang mali. 그래서 우리 한국의 많은 형제자매님들이 진짜 온 마음으로 복음을 섬겼더니 교회가 점점 30배, 60배, 100배로 커져 나가면서 해외 선교까지 쫙 이루어지게 됐단 말이에요. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang iglesia natin sa Korea ay dahil sa ganitong buong pusong pag-i-invest o pagpapasok ng mga kapatiran, ang church natin 36 na po, 100 beses na lumaki pa, umabot pa sa punto na kayang magpadala ng mga misyonero sa iba't ibang mga bansa. 여러분 그거 알아요? Alam niyo po ba, 우리 굿뉴스 미션 해외 지부가 삼성 해외 지부보다 숫자가 더 많아요. na mas madami ang branch ng ating iglesia sa buong mundo kaysa sa branch ng Samsung sa buong mundo. 예, 삼성도 큰 기업이니까 돈은 거기가 많지만은 Ang Samsung din, dahil malaking kumpanya ito, madami itong pera, 인적 자원을 보면 우리가 훨씬 많아요. pero pagdating sa human resource naman, mas madami tayo. 우리 선교 안에는요 해외 여러 나라 언어를 완벽하게 하는 이런 인적 자원이 우리나라 어떤 기관보다 많아요. Sa loob ng ating iglesia, kaysa sa ibang mga kumpanya sa Korea, mas madami ang bilang ng human resource natin na kayang magsalita ng iba't ibang lingwahe na perpekto. 이런 인적 자원이 세계에서 우리 굿뉴스 미션이 제일 많다니까. Yung ganitong human resource natin ay pinakamarami ang ganitong bilang ng mga tao na ito sa church natin kaysa sa ibang lugar pa sa Korea. 코리아노인데 필리핀어보다 따갈로그 더 잘해. Koreano, pero mas magaling managalog kaysa sa mga Pilipino. 그렇죠? Tama po ba? 이게 뭐냐면 우리의 예수님 안에서 우리의 삶이 불어나는 거예요. Ano ba ito? Ito yung paglolobo ng buhay natin sa oras na pinasok natin ito sa loob ni Jesus. 놀라운 거예요 이게. Ito po ay kahangahangang bagay. 어제 우리 한국어 말하기 했는데 참석한 사람 우리 교회 사람 보이더만. Kahapon nagkaroon po tayo ng Korean speech contest. Yung mga contestant, puro mga taga-church din pala natin. 내가 외부 사람 한 명이라도 와야 되는데 그런데 한 명은 왔더라고 다행스럽게. Napaisip ako na sana kahit isang tagalabas umattend din. Kaya isa nga lang yung umattend na tagalabas. 그래가지고 차리가 1등하고 외부에서 온 그 아가씨가 2등하고 Kaya si Chari yung naging first place, tas yung tagalabas yung second place. 레아가 3등하고 Si Lea naging third place. JR하고 저 마저리가 4등하고 JR tsaka si Marjorie naging fourth place. 꼴등은 조이가 하고 Pinakahuli si Joey. 그 조이가 스타 돼버렸어. Joy? Siya yung naging star. 왜냐면 스페셜 어워드를 받았거든. Kasi nakatanggap siya ng special award. 그죠? 내가 보니까 우리가 복음을 위해 사니까 저런 복음의 일꾼들이 늘어나다. 이게 이제 우리 삶이 불어나는 거예요. Kaya habang nabubuhay para sa Ebanghelyo, mismo nakikita ko kung paano yung mga tao rin ay lumulobo ang kanilang buhay sa loob ng iglesia. 여러분의 인생뿐만 아니라 자녀의 인생 다 여러분들이 교회 안에 투자를 해야 돼요. Hindi lang ang buhay ninyo, pero buhay din ng mga anak ninyo, kailangan yung i-invest sa loob ng iglesia. 교회가 여러분의 인생을 불려준다. Dahil ang iglesia ang magpapalobo sa buhay ninyo. 교회 안에 여러분의 자녀들이 건전하게 살게 불려준다 이거예요. Ang buhay ng mga anak ninyo mabubuhay ng masagana sa loob na i-invest ninyo sa loob ng iglesia. 우리 교회 안에 자라는 애들 다 좋아요. Makikita ninyo, lahat ng mga kabataan natin sa loob ng iglesia, mabuti. 건전해. Lahat sila talagang mabuti. 교회 안에 있다 보니까 막 해외도 나가고 난리잖아 지금. Nasa loob lang sila ng church, nakakapunta pa ng iba't ibang mga bansa. 어제도 우리 한국에 한 30몇 명 갔잖아. Kahapon, mga 30 na mga kabataan natin pumunta ng Korea. 우리 댄스 팀 33명인가 갔어요. Mga 33 members ng dance team natin pumunta ng Korea. 교회를 여러분들이 크게 여기고 Turiin ninyong malaki ang iglesia sa loob ng puso ninyo. 교회가 내 삶을 불리는구나. Tuklasin ninyo na yung iglesia pala ang magpapalobo, papalaki sa aking buhay. 나는 재물을 은행에 넣는 사람은 아니지만 Hindi man ako isang tao nagpapasok ng kayamanan sa bangko. 교회에 나를 던져 넣으니까 내 삶이 이렇게 복을 받아서 불어나는구나.
Nang pinasok ko ang sarili ko sa loob ng iglesia, ganitong lumaki ang aking buhay at nakakatanggap ako ng maraming mga pagpapala. 그걸 여러분들이 발견하게 되기를 바랍니다. Nawa, matuklasan niyo po itong bagay na ito. 그 사람은 하나같이 교회가 나를 살렸다. 교회가 나를 만들었다. 그렇게 간증하게 되는 겁니다. At ang mga tao na nakakatuklas sa bagay na ito, lahat sila iisang patotoong makakasabi na ang iglesia ang nagpabuhay sa akin, ang iglesia ang sumagip sa akin. 아멘. Amen? 자, 우리 그렇게 복음을 위해서 그의 나라와 그의 의를 추구하는 그 삶을 살게 되기를 바랍니다. Nawa tayo po ay ganito mabuhay na ganitong hinahanap ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran at manatili sa buhay sa loob ng iglesia. 그저 생각하는 게 뭘 먹고 살까, 뭘 입을까, 뭘 마실까 이거는요 생각할 필요가 없다니까요. Ang pag-iisip na anong aking kakainin, iinumin o daramtin ay mga walang kabuluhang pag-aalala. 그거는 예수님 밖에 사람이 생각하는 세계다. Dahil yun ay mundo na iniisip ng mga tao na nasa labas ng ni Jesus. 예수님 안에서는 그거는 기본이야, 기본. Sa loob ni Jesus, yung mga bagay na yun, basic na yun. 내가 할 일은 Ang gagawin ko lang, 그의 나라와 그의 의를 위하여 사는 거예요. mabuhay para sa kanyang kaharian at sa kanyang katuwiran. 그러면 그 모든 것을 하나님은 다 더해 주신다. Kung gano'n ang lahat ng mga ibang bagay na ito, ang Panginoon ang magdaragdag sa akin. 아멘. Amen? 저 지금까지 산 증인이야, 산 증인. Ako po ang living evidence tungkol dito. 저는 모든 좋은 이름 다 받았어. Natanggap ko lahat ng mga mabubuting pangalan. 우리 성경에 그런 말이 있어요. Sa loob ng iglesia, meron pong kasabihan. 선교 학생 되면 좋고, Mabuti maging missionary school student. 전도사 되면 좋고, Mabuti maging isang pastor. 목사 되면 좋고, Ay isang maging misyonero at maging isang pastor. 목사 되고 난 뒤에 선교사 되고 좋고, At paging maging pastor, mabuti kung ikaw ay maging misyonero sa ibang bansa. 선교사 되고 난 뒤에 순교사 되는 거예요. 순교사. At pagkatapos maging pastor sa pagmimisyon, mabuting maging martir naman sa huli. 뭐? Ano? 뭐라 그러세요? 제일 마지막이. Ano yung huli? 그거 되고 싶어요. Gusto niyo po bang maging martir? 다 겁을 하네. Natatakot yata kayong lahat. 그거는 여러분이 걱정할 필요 하나님이 만들면 그렇게 되는 거고. Pero yun nga, hindi nyo kailangan maglala kasi kung ang Panginoon na magpapayag na maging martir kayo, magiging martir kayo. Kung 저는 hindi, 그 hindi. 이름, 좋은 이름 다 얻었어. Pero lahat ng mga magagandang pangalan, posisyon na ito, natanggap ko na eh. 복음 안에 다 얻었어. Sa loob ng Ebanghelyo. 좋아요, 안 좋아요? Mabuti po ba o hindi? 저 어제 또 어제 하루 이름 하나 더 얻었어. Kahapon may natanggap pa po pala akong isang pangalan. 성교학 박사, Ito ang doctor, yun ba yun? doctor of missiology. Doctor of Missiology. 또 하나 이름 하나 더 얻었어요. May isang pang pangalan na natanggap. 자, 복음 안에 있으니까 하나님이 이 모든 걸 다 주신다 이거. Na nasa loob ako ng Ebanghelyo, lahat ng mga bagay na ito ay Panginoon ang nagbigay sa akin. 아멘. Amen? 여러분도 그 복을 받는 충분한 자격을 다 가지고 있습니다. Kayo rin, taglay niyo po ang lahat ng mga karapatan upang matanggap ang lahat ng mga pagpapala na ito sa loob ng Ebanghelyo. 복음 안에서는 장기전을 살아야 돼. Sa loob ng Ebanghelyo, mabuhay kayo ng long-term life. 그러니까 롱텀 베네핏을 바라봐야지. 숏텀 베네핏을 찾으면 안 되는 거예요. Ibig sabihin, kailangan yung tumingin ng long-term benefit, hindi dapat tumingin sa short-term benefit 그런데 lang. 이 롱텀 베네핏을 추구하는 것은 숏텀 로스가 될 수 있어. Pero ang paghahabol lamang ng long-term benefit, maaring maging short-term 그래서 loss. 꼭 뭐 내가 좀 손해 보는 듯한 그런 마음도 들어요. Maaring magkaroon ng puso na parang mawawalan ako, kawalan 아이고, nito sa 복음 akin. 전하니까 손해가 많네. Nang mangaral ako Ebanghelyo, madaming 내 kawalan 시간도 sa akin. 뺏기고, Naagaw ang oras ko, 물질도 뺏기고, naagaw ang pera ko, 또 11조 해야 되고, kailangan pang magbibigay ng ikapo, 또 세계대한다고 작성하라 하지. mag-World Cup daw, magbigay daw ng pledge. 손해 보는 것 같아도 Mukhang nagiging kawalan, 숏텀 로스가 롱텀 베네핏을 가져다 주는 거예요. pero sa huli, ang short-term loss ang magdadala ng long-term benefit. 이게 신앙의 비밀이다. Ito po ang sikreto ng espiritual na buhay. 아멘. Amen? 네, 누구나 그랬어 처음에. Lahat ng tao ganun sa simula. 그런데 신기한 건 뭐냐? Pero ano bang kahanga-hanga? 10년 흐르고 20년 흐르고 30년 흐르고 보면은 10 taon lumipas, 20 taon lumipas, 30 taon lumipas, 야, 내가 엄청나게 많은 걸 얻었네. nakatanggap na pala ako ng malaking bagay. 엄청난 축복을 얻었네. Nakatanggap pala ako ng malaking pagpapala. 우리 아들 선교사 돼 가지고 저를 사니까 내가 너무 행복해요. Nang makita ko yung anak ko naging misyonero din at nabubuhay ng ganung buhay, sobra po akong masaya. 부모들 중에 아이들 때를
아픈 사람들 많거든. Kasi maraming mga magulang, masakit ang ulo nila dahil sa kanilang mga anak. 우리 아들 선교사님가 호주에서 살아가는 거 보니까 기특해요. Pero yung anak ko, naging misyonero, nabubuhay, nagmi-mission sa Australia, talagang proud po ako sa kanya. 우리 손녀들도 부모가 목사니까 잘 키웠더라고. Yung mga apo ko rin, dahil mga magulang nila, nagpapalaki sila sa kanila na mabuti, malaki silang lumalaki. 인터넷에 영상물 이런 거 폭력적인 거 나오면 애들 스스로 이거는 자기들이 스스로 차단하더라고. Mga apo ko, pag nakakita sila ng kahit kaunting masyadong stimulating o kaya masyadong violent na mga video sa internet, agad nila itong sinasara. 우리 손녀들 아주 건전해요 보니까. Nakita ko yung mga apo ko, sobra rin silang mabuti. 그 교회가 그렇게 만든다니까. Dahil ang iglesia, nagbuo sa kanila ng ganito. 교회는 모든 아름다운 열매를 만들어주는 신앙의 은행이다는 거야. Dahil itong ibang iglesia na ito ay isang lugar na isang bangko na nagpapaganda at nagpapabiyaya sa lahat ng mga bagay. 아멘. Amen? 우리 링컨 학생들, 아멘. Mga Lincoln School students, amen? 나는 최고 좋은 학교에 다니고 있다. I am studying in the world's best school. 아멘. Amen? 가브리엘, Gabriel, 너 이름 뭐야? 제 이름. anong pangalan ng nasa tabi mo? 어? 레이몬. 아멘. 아멘이면 이렇게 해봐. Kung amen, ganito ka nga. 예, 레이몬. 자, 우리 여기 자매들, 아멘. Mga sisters natin, amen? 로블리, 아멘. 또 이름 내가 다 기억이 안 나가, 다 못 부르겠는데. Hindi ko po maalala lahat ng pangalan niyo, kaya hindi ko yung matawag lahat. 우리 세계 최고입니다, 우리가. Pero tayo ang world's best. 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 참 감사합니다. Amang Diyos, maraming salamat po. 사람들은 재물에 자기를 투자합니다. Mga tao ay ini-invest ang sarili nila sa kayamanan. 그러나 하나님은 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 했습니다. Pero sinabi ng Panginoon na hindi kami pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. 그래서 우리는 하나님에게 우리를 투자합니다. Kaya kami ini-invest namin ang sarili namin sa Panginoon. 재물을 투자하는 사람은 눈에 보이는 이익을 얻기 때문에 거기에 만족하지만 Mga tao na ini-invest ang sarili nila sa kayamanan ay dahil nakikita nila ang kayamanan na ito, nasasayahan sila. 그 결과 그들은 영혼을 잃어버립니다. Pero sa proseso na iyon, ang resulta ay mawawalan sila ng espiritu. 그러나 하나님에게 투자하는 우리는 언뜻 보면 손해보는 것 같지만 Ngunit kami na nag-iinvest ang sarili namin sa Panginoon ay sa unang paningin ay mukhang kami ang nalulugi. 우리가 모든 롱텀 베네핏을 다 누리고 정말 엄청난 은혜로 살아갑니다. Pero sa huli kami ang mga tao na tunay na nakaka-enjoy sa long-term benefit. 이 사실을 우리가 발견한다면 Kung matuklasan namin ang katotohanan na ito, 하나님 나라와 의를 전하는 외에 다른 할 일이 없는 걸 알게 됩니다. matutuklasan namin na wala na ibang bagay na kailangan gawin kundi ipangaral lamang ang inyong kaharian at inyong katuwiran. 여기 있는 모든 형제자매들이 그 사실을 발견하게 되기를 바랍니다. Nawa ang lahat ng mga kapatiran na naririto ay matuklasan nila ang katotohanan na ito. 그리고 자신을 마음껏 하나님의 복음을 위하여 투자하게 되기를 바랍니다. Nawa buong puso, ibigay nila ang sarili nila para i-invest ito sa Panginoon. 그들의 탤런트나 재능이나 기능이나 모든 것들을 복음을 위해 쓰게 되기를 바랍니다. Nawa ang kanilang talento man, kagalingan man o kanilang lakas ay lahat ibigay para sa Ebanghelyo. 하나님은 60배, 100배 계속해서 축복으로 열어줄 줄 믿습니다. Nananampalataya po kami na sa pamamagitan nito ang Panginoon ay magbibigay 30, 60, 100 higit pa sa pagbabalik sa amin. 우리는 그 사실을 믿기 때문에 복음으로 사는 것이 너무 행복하고 Dahil nananampalataya kami dito sa katotohanan na ito, masaya kami nabubuhay sa loob ng Ebanghelyo. 주님 오시는 그날까지 우리가 예수님과 함께 동행하게 되기를 바랍니다. Hanggang sa araw na bumalik ang Panginoon, nawa kami ay makisabay, makiisa sa loob ninyo, Panginoon. 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Papasalamat po kami sa Panginoon at nanalangin sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.